Ang single ticket sa park na ito ay 10,000. Ngunit mahigit 20,000 turista pa rin ang dumadayo araw-araw. May pag-asa sa mga mata ng bawat turista. Pagkatapos ipaliwanag ng guide sa harap ng viewing deck, hinawakan lang niya ang hawakan. Isang babaeng peteng ang dahan-daang ibinaba bilang pagkain. Nang tumigil ang peteng sa ibabaw ng tubig, nang mapansin ni Gray na may malaking bagay, sabik na tinawag ang kuya na naglalaro ng cellphone. Sa sandaling tumingala ang kuya. Isang bibig na mas malaki sa peteng. Biglang lumabas mula sa lawa. Kahit nabasa ng biglang pagtalsik ng tubig, ang mga cellphone na binili ng mga turista, nalunod pa rin sila sa pagkamangha. Bago pa sila makabawi, bigla na lang bumaba ang viewing deck. May mas nakakagulat pa palang atraksyon. Nang bumaba ang viewing deck, ang napakalaking nilalang kanina, nakita ng buo ng mga tao. Umabot sa sukdulan ng pagkamangha ng mga turista. Sa gitna ng palakpakan, ang sinaunang nilalang na tinatawag na Mosasaurus, kinain ang kalahating bahagi ng peteng. Mayroon itong 88 ngipin. Si Gray ay mahilig sa dinosaur, ngunit masyadong abala ang nanay niya sa trabaho. Hindi siya masamahan sa mga gusto niyang gawin. Kaya para matupad ang pangarap ng anak, at para matuto ng kasarinlan kasama ang kuya na si Zack, inihatid ng nanay ang magkapatid sa airport, para maglakbay ng daan-daang kilometro, patungo sa dinosaur park sa isang isla. Nang makarating sila sa gate ng park, hindi nila nakita ang tiyahing susando, kundi isang estranghera. Dahil napakalaki ng park, ang mga bisita ay dapat sumakay ng tram. Sabik na tumingin si Gray sa paligid. Ngunit ang kuya ay may syota. Kailangan niyang lumayo ng 1 linggo. Kaya medyo bad trip siya. Pero bilang kuya hindi niya sinisi ang kapatid. Maya-maya pumasok na ang tram sa gate. Tuwang-tuwa si Gray sa lobby ng park. Nagpaliwanag ang babae sa kuya. Abala ang tiya kaya pinabili na lang. Sa assistant na siya ang sumando. 20,000 tao ang dumadayo sa park araw-araw. Ang tiya nilang si Claire ang operations manager. Trabaho niya ang kumita para sa park. Ngunit simula nang matuklasan 20 taon ang nakalipas. Ang pagbuhay sa nawalang species. Hindi na gaanong nagugulat ang mga tao sa dinosaur. Parang elepante na lang sa zoo. Gusto ng tao ng mas malalaking dinosaur. Kaya para makakuha ng investor, ipinaliwanag niya ang kinabukasan ng park. Ang dahilan kung bakit maraming dumadayo ay dahil sa tuloy-tuloy na pananaliksik. Pinagsasama ang genes ng hayop at dinosaur. Ang Indominus Rex ang unang GMO sa park. Mas malaki at matindi sa tunay na T-Rex. At ngayon ang unang araw ng Indominus Rex. Naglilibot ang magkapatid sa park. Hindi lang dinosaur hologram ang makikita. Pwede pa silang maging arkeologo at matuto tungkol sa mga dinosaur. Bilang dinosaur expert si Gray, nasagot niya ang mga tanong na hindi masagot ng matanda. Cytosine, guanine, adenine, thymine. Lahat ng organismo ay ginawa sa 4 na sangkap na ito. Sa wakas natapos ang tiya at nakita sila. 7 taon na silang hindi nagkikita. Para bumawi sa pagmamahal na kulang, ginamit ng tiya ang kanyang posisyon. Binigyan ng magkapatid ng VIP access. Bukas daw ipapakita sa kanila mga lugar na hindi nakikita ng normal na turista. Ngunit abala pa siya. Masyadong maraming turista sa isla. Kailangan niyang bantayan ang bawat dinosaur sa monitor. At tiyakin na lahat ng problema ay nalulutas. Narinig sa announcer, helicopter papunta na. Nalaman niyang boss ang darating. Tumakbo siya para salubungin. Tinanong ng boss ang kalagayan ng park. Sabi ni Claire tumaas ang kita kaysa nakaraang taon. Hindi nagulat ang bilyonaryong boss. Mas importante sa kanya ang kasiyahan ng bisita. At kung masaya ang mga dinosaur sa park, sa kanya ang layunin ng park ay ipakita kung gaano kaliit ang tao. Sa gabay ni Claire, pumunta sila sa lugar ng Indominus Rex. Pagpasok nakita ng boss, may bitak ang salamin na humaharang sa dinosaur. Paliwanag ni Claire matalino ang Indominus. Ilang beses nang sinubukang basagin ang bintana. Nakikita ba niya tayo? Parang ahas daw nakakaramdam ng init. Kahit patuloy na tinitiyak ni Claire, may pinakamagaling na inhinyero sa mundo. Nag-aalala pa rin ang boss. Kaya inirekomenda niya kay Claire, ang trainer na si Owen, para bantayan ang lugar ng Indominus Rex. Dating sundalo siya sa Navy. Para palakasin ang ugnayan ng tao at raptor, ginamit niya ang karanasan sa pagsasanay ng dolphin. Sa 4 na raptor, si Hoskins ang tagapamahala ng lugar. Nakita niyang masunurin ang mga raptor kay Owen. Balak niyang gamitin ang raptor sa gyera. Napansin ni Owen na military fanatic siya. Hindi na lang nakipagtalo kahit magkaiba sila. At nagsimula na magtrabaho. Ngunit isang bagong handler, para hulihin ang tumakbong baboy. Nahulog sa teritoryo ng raptor. Delikado na. Baka kainin siya ng raptor. Binuksan ni Owen ang gate. Tumakbo sa harap ng bagong empleyado. Delta, nakikita kitang umaatres. Siya ang nagsanay sa mga raptors. Paulit-ulit na inuutusan ni Owen ang raptor. Hinailan ng kasamahan ang bagong empleyado. Nakita ang mga raptor na aatake na. Alam niyang iba ang sitwasyon sa loob kaysa labas. Umaatres habang naguutos. Pinagsara ang gate sa mga kasamahan. Sa huling segundo ng pagsara, gumulong siya palabas. Naisalba ang isang buhay, kahit mababangis ang mga raptor. Marami ring mababait na dinosaur sa park, para makalapit ang mga turista sa kanila. Habang may tawag ang assistant, tumakas ang magkapatid, pumunta sa mas exciting na atraksyon. Matapos ihagis ang signal flare sa tabi ng antelope, isang malaking dinosaur ang lumitaw.
Tumawag ang nanay nila sa bakante bago magsimula ang meeting. Tinanong ang kalagayan ng magkapatid. Nalaman niyang wala si Claire sa mga anak. Agad tumawag kay Claire. Umiyak pa sa telepono. Agad nangako si Claire. Masyadong abala ngayon. Bukas daw sasama na siya sa dalawa. Pagkatapos pinuntahan niya ang bahay ni Owen. Simpleng bar aisles at maliit na bahay. Masayang nag-aayos ng motor si Owen sa tabi ng lawa. Napakagandang lugar na kakainggit. Hindi masyadong gusto ni Owen ang imbitasyon ni Claire. May date sila dati. Pero dahil sa trabaho ni Owen, nagsuot siya ng board shorts. At dahil organized si Claire, nagprint pa siya ng itinerary. Hindi nila nagustuhan ng isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, kunwari ayaw pero pumayag din si Owen. Pagbalik nila sa Indominus-Rex area, nilagay nila ang malaking karne. Pero hindi lumabas ang Indominus. Binuksan ni Claire lahat ng monitor. Wala talaga ito sa loob. May mas malaking problema pa si Owen. May mga claw marks sa pader. Doon lang nila naisip, baka nakatakas ang Indominus. Nagmaneho si Claire papuntang control room. May tracker sa loob ng Indominus. Para malaman ang eksaktong lokasyon, pumasok si Owen at mga gwardya sa loob. Para tingnan ang pader, habang iniisip nila kung kaya, tumalon sa 40 metrong pader. Natakot ang mga tao sa control room. Nasa loob pa pala ang Indominus Rex. Delikado ito, nasa loob din sina Owen. Tinawagan ng staff ang gwardya. Para umalis agad doon, tumakbo si Owen pabalik. Nakita ng gwardya, nasa direksyon ni Owen ang Indominus. Bumalik siya, lumabas na ang Indominus. Nagbago ng direksyon sina Owen. Pero kinain ng Indominus ang gwardya. Binuksan ng gwardya ang gate sa labas. Tumingin at tumakbo palabas. Walang pakialam tumakbo si Owen. Nakalabas bago magsara ang gate. Binasag ng Indominus ang gate. Dama pa si Owen. Nagtago sa ilalim ng kotse. Binasag ng Indominus ang gate. Maingat na inobserbahan ni Owen ang mga paa. Papunta ang Indominus sa gwardya. Hindi siya makahinga sa kaba. Pero tinaob ng Indominus ang kotse. Kinain ng gwardya. Natakot si Owen. Pinutol niya ang gasolina line ng kotse. Binuhusan ng sarili ng gasolina. Para malito ang matalas na pangamoy ng Indominus. Nang dumating ang Indominus sa tabi niya at naghanap, pawis na pawis si Owen sa takot. Akala niya tapos na siya. Hindi nga naamoy ng Indominus. Umungol at umalis. Pero nakita sa control room. Papunta ang Indominus sa tourist area 4 na kilometro ang layo. May 20,000 turista doon. Kaya dapat pigilan sa quarantine zone. Dumating ang special forces sa lokasyon. Pero wala silang nakita. Nakita ng kapitan. Hinukay pala ng Indominus ang tracker sa katawan. May dugo na tumulo sa braso niya. Nagulat silang lahat at tumingala. Naging berde ang kulay ng Indominus Rex. May 3 frog genes pala sa katawan. Nagagaya ang kulay para magtago. Nakita nilang hinawakan ng kapitan. Lahat sila ay nagbaril ng stun gun. Pero napatay ang kapitan. Isa-isa silang lumapit para kuryentehin. Pero pinatay silang lahat ng Indominus. Sa loob ng 1 minuto, walang buhay na natira sa special forces. Binalaan ni Owen si Claire. Ang Indominus Rex ay GMO. Hindi nito alam kung ano ito. Kapag nakatakas sa park, papatayin lahat ng may buhay. Para malaman ang lugar nito sa food chain. Huwag nang isipin ang halaga nito. Dapat gumamit ng tunay na baril para di makapatay pa. Pero ayaw ni Claire na maging battlefield ang park na pinaghirapan niya. Hindi niya pinakinggan si Owen. Galit na umalis si Owen sa control room. Para sa 20,000 na tao sa panganib. Pinatunog ng staff ang alarma. Nasa ibang atraksyon ang magkapatid. Pagsakay nila sa tour car, nakatanggap ng emergency notice ang staff. Pinahinto agad ang tour car. Patuloy pa rin ang magkapatid sa tour car. May iba't ibang herbivorous dinosaur dito. 3 sungay sa ulo ang Triceratops sa Cretaceous period. May mga plates sa likod ang Stegosaurus. Mahaba ang leeg ng Brachiosaurus. Mababait ang ugali nila. May announcement sa tour car. May sira daw kaya bumalik sa hotel. Pero ayaw bumalik ng kuya. Tuloy pa rin sila sa loob. Tinawagan ni Claire ang assistant tungkol sa magkapatid. Nalaman niyang wala sila sa assistant. Agad niyang tinawagan si Zack. Pero nawalan ng signal habang tumatawag. Tinanong niya kung may tour car na di pa bumabalik. May isang car na wala pa. Gusto ni Claire magpadala ng rescue. Pero masyadong maraming turista. Abala ang rescue team. Kaya hinanap niya si Owen. Nasa dulo na ng tour ang magkapatid. May nakita pa silang daan. Naging curious ang kuya sa adventure. Tuloy pa rin sila papasok. Nakarating sila sa gubat. May mga Ankylosaurus dito. Nakakita lang ng 4 na Ankylosaurus. Pero sinabi ng kapatid na 5. Kaya binilang ulit ng kuya. May isa pa sa refleksyon ng sasakyan. Ang Indominus Rex pala, tahimik na lumapit sa likod nila. Tumakbo pero tinamaan ng buntot ng Ankylosaurus. Akala ng Indominus aagawin ng pagkain. Kinagat ang Ankylosaurus, muntik nang mabali ang ngipin. Kaya ginilitan ng paa ng Ankylosaurus. Binaliktad ang Ankylosaurus, kinagat ang ulo. Nilero ng Indominus Rex ang tour car. Pagkatapos binaliktad, tinusok ng kuko ang loob ng sasakyan. Para kainin ng mga bata, kinagat nito ang gyrosphere. Ginamit ang matalas ng ngipin. Binabangga sa lupa, tinanggal ng kuya ang seatbelt. Nahulog sa labas ng gyrosphere. Tumakbo sila palayo, hindi sila makatakbo ng mas mabilis. Buti may tubig sa harap. Nakita nilang bubuksan ang bibig. Sinabihan ng kuya ang kapatid na tumalon.
Nakatakas sila sa bibig ng Indominus. Hinahanap sila ng Tia. Pumunta sila sa herbivore area. May nakitang namamatay na Brachiosaurus. Puno ng gasgas mula sa Indominus. Parang nagsasabi ang mata nito. Kay Owen ang nangyari kanina. Pigilan ng Indominus. Maraming dinosaur ang pinatay nito. Hindi nila nakita ang magkapatid dito. Tuloy sila sa gubat. Nakita ang sirang tour car. Nakita ni Claire ang sirang cellphone. Akala niya kinain na sila. Nakita ni Owen ang bakas ng paa. Alam niyang nakatakas ang mga bata. Nakarating sila sa tubig. Alam ni Owen na tumalon ang magkapatid. Sumigaw si Claire. Pinigilan siya ni Owen. Baka marinig ng Indominus. Sabi ni Owen hindi bagay ang suot ni Claire. Sa mapanganib na gubat, mag-isa na lang daw siya maghanap. Tinanggal ni Claire ang damit. Ready na sa adventure. Nasa dulo na ng gubat ang magkapatid. May nakitang sirang kotse. Inatake siguro ng dinosaur noon. May nakita ring abandonadong facility. Dating lugar pala ito ng mga tao. May disaster dahil sa dinosaur. Gustong kontrolin ng tao ang habitat ng dinosaur. Nakialam sa kalikasan kaya nagkaroon ng problema. Kahit nakawala na ang Indominus. Para sa reputasyon ng park, hindi sinabi sa mga turista. At dahil may snake genes ang Indominus, nararamdaman nito ang init ng maraming tao. Patakbo papunta sa gitna ng park. Ang orihinal na plano ng park manager ay ilikas sa mga bisita sa silungan. Nang biglang pumasok ang tagapamahala ng Velociraptor area, gusto ni Hoskins na pakawalan ng mga Velociraptor para hulihin ang T-Rex. Ngunit tumanggi ang manager. May sariling plano ang manager. Balak niyang magpalipad ng eroplano kasama ang 2 sundalo. Bago pa makarating ang T-Rex sa mga bisita, patayin ito gamit ang machine gun. Para makatakas sa mapanganib na gubat, kinuha nila ang baterya ng kotse sa labas at inilagay sa kotse sa loob ng bodega. Gumana nga ang kotse. Agad sumakay ang kuya, at tumakas kasama ang kapatid. Narinig ang pagtakbo ng kotse. Tumakbo si Owen papunta sa lumang bodega. Nakita ang naiwan na damit ng magkapatid. Balak ni Owen ayusin ang kotse para habulin sila. Nang marinig ang ungol ng T-Rex, nagtago sila sa likod ng kotse. Gusto kunin ni Owen ang baril. Nang biglang pumasok ang T-Rex, inaangot nito ang paligid. Napaiyak si Claire sa takot. Mabuti at hindi sila gumawa ng ingay. Hindi man lang naamoy ng T-Rex ang dalawa. Akala nila umalis na ang T-Rex. Kinuha agad ni Owen ang baril. Nakahinga sila ng maluwag, nang biglang kinagat ng T-Rex ang bubong. Napakatalino nito. Tumakbo sila palabas ng lugar. Patungo sa labas ng gubat. Patuloy ang pag-ungol ng T-Rex. Nang marinig nito ang helicopter, dumating ang manager sakay ng eroplano. Nakita ang T-Rex sa gubat. Inilabas ng sundalo ang machine gun. At pinaputukan ng T-Rex. Kakaiba dahil hindi ito tinamaan. Tumakas ito papunta sa aviary. Parang lobo sa kulungan ng manok. Natakot ang mga pterodactyl at sumigaw. Lumipad palabas sa butas na ginawa ng T-Rex. Umangat ang helicopter. Hinailan ng pterodactyl ang sundalong bumabaril. Kinagat ng isa pang pterodactyl ang sundalong natira. Sa kaguluhan ng mga pterodactyl, bumagsak ang eroplano sa aviary at sumabog. Namatay ang bilyonaryong manager. Nalungkot ang mga empleyado sa control room. Ngunit pinigilan ni Hoskins ang kanyang ngiti. Nakitang lumabas ang maraming pterodactyl. Dinala ni Owen si Claire sa gubat. Nakakatakot ang mga tukan ng pterodactyl. Kung mabilis silang lumipad patungo sa tao, hindi may isip ang mangyayari. Nakalabas na ng gubat ang magkapatid. Nang mapansin ng nakababata, hinahabol sila ng pterodactyl. Sinabihan niya ang kuya na Billesen. Nakarating sa kanlurang gate ng parke. Nakalabas din ng gubat sina Owen. Nakakita sila ng kotse, at nagmaneho patungo sa parke. Lahat ng atraksyon sa parke ay isinara. Naghihintay lang ang mga bisita. May emergency announcement sa speaker. Pinapanta ang mga bisita sa evacuation center. Nagtaka lang ang lahat, hanggang makita ang mga pterodactyl sa langit. Tumakbo silang lahat sa evacuation center. Agad lumipad ang pterodactyl sa harap nila. Mabilis silang umatake ng tao. Sinira ang mga tindahan. Nagkagulo ang lahat. Saan man tumingin may sinisira sila. Talagang nagdulot ng kaguluhan ng pterodactyl. Nakita ni Hoskins na dumating na ang pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan walang nakatingin. Tumakbo siya sa helipad. At ngumiti ng masama. Dumating din ang magkapatid sa parke. Nakasalubong ang assistant ni Claire. Dinampot ng pterodactyl ang mabuting assistant. Mas malala dahil hinulag siya sa lawa. Hindi alam ng pterodactyl na teritoryo ito ng Mosasaurus. Walang takot na sumisid sa tubig. Kinukuha ang babae gamit ang kanilang tuka. Paulit-ulit na lumalabas at lumulusong. Walang magawa ang magkapatid. Nangaalis na sana ang pterodactyl. Biglang lumabas ang Mosasaurus. Nilamon ng babae at pterodactyl. Namatay siya habang tumutulong sa iba. Nakakaawa talaga. Para hindi masayang ang kabutihan niya. Tumakbo na ang magkapatid. Ang dating maayos na parke. Nagulo ng mga pterodactyl. Pinapaputukan ng mga gwardya ang mga pterodactyl. Pero napakabilis nilang lumipad. Tumayo si Claire sa mataas na lugar. Sumisigaw para hanapin ang mga bata. Narinig ng magkapatid ang tiyahin. Pero may pterodactyl sa likod nila. Babala sana ni Owen, nang muntik siyang madampat ng dinosaur. Hindi alam kung anong dinosaur. Parang paniki ang itsura, mabuti maliit lang ito.
Bilang pasasalamat kay Claire, sinulit ni Owen ang pagkakataon. Nahanap ni Claire ang magkapatid. Nagsisisi ang tiyahin dahil sa trabaho. Hindi niya nasamahan ng mga bata, dahil namatay ang may-ari ng parke. Isang taong nagngangalang Hoskins, pumasok sa control room kasama ang mga kasabwat. Kinuha ang kontrol sa parke. Balak niyang gamitin ang Velociraptor para hulihin ang T-Rex. Pumunta sila sa lugar ng Velociraptor para pakawalan ang mga ito. Dumating si Owen nang malaman ng balita. Sinuntok niya si Hoskins. Pinalaki ni Owen ang mga Velociraptor. Ayaw niyang gamitin ang mga ito. Alam niyang balak ni Hoskins ipadala ang mga Velociraptor sa digmaan. Mahilig siya sa digmaan. May matinding ambisyon. Nakipagsabuatan para ang kinin ng parke. Ngayong boss na si Hoskins. At delikado ang T-Rex. Sa 20,000 bisita, nang kumalma si Owen, napilitan siyang sundin ang plano. Matapos malaman ang kinaroroonan ng T-Rex, naghanda sila para sa larong taguan. Gamitin ang matalas na pangamoy ng Velociraptor para hanapin ang T-Rex. Tapos babaril ang mga tao para patayin ito. Nag-alala si Claire na tatakbo ang magkapatid. Dinala sila sa loob ng truck. Umupo siya sa harap para manood ng monitor. Nang matapos ang preparasyon, kumuha si Owen ng karne ng T-Rex. Pinamulahan sa bawat Velociraptor. Nang matandaan nila ang amoy, pinakawalan ni Owen ang mga Velociraptor. Sumunod ang mga tao. Sumama si Owen sa Velociraptor sa gubat. Hanggang sa tumigil ang mga Velociraptor. Lahat ay nakatutok ang baril. Hindi nila alam ang mangyayari. Lahat ng sundalo ay nakahandang makipaglaban. Tinutok ang infrared sa gubat. Sa gitna ng tensyon, isang T-Rex na nagpapalit kulay. Lumabas sa madilim na gubat. Balak ng mga tao na gamitin ang mga Velociraptor para hulihin ang T-Rex. Nagkaintindihan ng mga dinosaur. Hindi inatake ng Velociraptor ang T-Rex. Sa halip sinabi nila, ang plano ng mga tao sa T-Rex. Naramdaman ni Owen na may mali. Bigla niyang naalala, ang T-Rex ay genetically modified. May DNA ng palaka, ahas at pusit, pati DNA ng Velociraptor. Kaya nakipag-usap ito sa Velociraptor. Naging magkakaibigan sila, at balak nilang atakihin ang mga tao. Napansin din ng control room na may mali. Inutos na barilin ang lahat ng dinosaur. Naging malaking problema, hindi napatay ang T-Rex. At nawalan ng tiwala ang Velociraptor. Tumakas ang mga dinosaur sa gubat. Maingat na hinabol ng mga tao. Nang biglang. Sa loob ng ilang minuto, kinain ang karamihan ng sundalo. Pati si Barry na tagapag-alaga. Muntik nang maging pagkain. Gumawa si Owen ng ingay. Para habulin siya ng Velociraptor. Nailigtas niya si Barry. Tumakbo ang Velociraptor pabalik sa kulungan. Pinatay ang mga sundalong naiwan. Natakot ang magkapatid sa truck. Nagmaneho si Claire palayo, may Velociraptor na lumusob. Hindi pa sarado ang pinto. Malapit ng maabutan. Kinuha nila ang mga lata. Tinapon sa labas, para hadlangan ng Velociraptor, pero naiwasan ito. Nakita ni Claire sa salamin. Malapit ng maabutan. Biglang pumihit. Naiwan ang Velociraptor. May isa pang humahabol. Kumuha ng cattle prod ang magkapatid. Sinaksak ang Velociraptor. Dumating si Owen. Tumakbo silang lahat papunta sa parke. May mas malala pang nangyari sa parke. Isang doktor na si Henry Wu, na lumikha ng hybrid na dinosaur. Nagplanong tanggayan kasama ang mga kasabwat, ang embryo ng eksperimento, at maraming kagamitan. Kasabwat niya si Hoskins. Gusto nilang palabasin ng mas delikadong dinosaur. Para kumita sa digmaan, 20,000 bisita ang nasa shelter. Naghihintay ng ferry pauwi, habang ang mga empleyado, aalis sa pribadong barko. Sumakay si Henry Wu sa helicopter. Iniwan ng bankrupt tong parke. Nakarating sina Owen sa parke. Pagdating sa laboratorio, nakita si Hoskins na naglilipat ng gamit. Pilit niyang kinumbinsi si Owen tungkol sa dominasyon ng hybrid dinosaur. Hindi niya alam malapit na siyang mamatay. Pumasok ang Velociraptor, lumapit sa kanya. Kalma kaibigan. Kumalma ka. Magkakampi tayo di ba? Kalma. Ginaya niya kung paano. Sinasanay ni Owen ang Velociraptor. Nakita ng Velociraptor ang hindi totoong tingin. Kinagat siya ni Delta. Tumakbo sina Owen. Hinabol sila ng Velociraptor. Nang lumabas sila, may 2 pang Velociraptor sa labas. Napalibutan sila. Ang Velociraptor na may guhit ay si Blue. Pinuno ng mga Velociraptor. Tinanggal ni Owen ang lock sa ulo nito. Ang dinosaur ay dating hari. Nang makawala sa hawla, napakaliit ng tao. Dumating ang T-Rex. Lumapit sa mga tao. Inutos nito sa Velociraptor na patayin sila. Tumingin ang Velociraptor at may naalala. Hindi inatake ang tao. Pinatakbo pa sila. At hinarap ang T-Rex. Nagalit ang T-Rex sa Velociraptor. Hinampas ng buntot at lumipad ang Velociraptor. Isang hampas lang halos patay na. Malapit ng kainin ng mga tao. Tumulong ang ibang Velociraptor. Pinalaki sila ng lalaki mula pagkabata. Umatake sila sa T-Rex pagkatapos ng sipol. Kahit maliit sila, kumagit sila sa likod nito. Naguluhan ng T-Rex. Malapit nang makatakas ang mga tao. Hinampas nito ng buntot. Nakaiwas sila. Nagtago sa tindahan. Pinaputukan ni Owen ang T-Rex.
Walang epekto ang isang magazine. Nagtago siya sa amber para mag-load. Nahulog ang Velociraptor sa likod. Naisip ng nakababata, hindi kaya ng Velociraptor ang T-Rex. Kailangan tawagin ang tunay na ngipin. Para labanan ng T-Rex. Ngipin ay simbolo ng kapangyarihan. May naisip si Claire, tumakbo sa kabila ng panganib. Tumalon ulit ang Velociraptor sa likod. Umatake muli si Owen, ngunit napakalakas ng T-Rex. Inihagis ang Velociraptor sa tindahan. Hindi pa nakakabangon si Owen. Hinampas siya ng T-Rex. Kinagat ang isa pang Velociraptor. Tumalon si Owen sa tindahan. Pinatatahimik ang mga bata. May DNA ng ahas ang T-Rex. Napakatalas ng pangamoy. Madali silang nahanap. Malapit ng kainin ng tatlo. Tumakbo si Claire at tumawag sa kasamahan. Para buksan ang gate ng paddock siyam. Nagsindi si Claire ng flare. Ang tunay na T-Rex. Lumabas mula sa paddock. Inialog ni Claire ang flare. Malapit ng madampat ang kapatid. Dumating si Claire dala ang flare. Tinapunan niya ng flare ang hybrid. Ang laban ng hybrid at tunay na T-Rex ay nagsimula. Kaya ba ng T-Rex talunin ang hybrid? Tumakbo. Binuhay ng tao ang dinosaur sa jeans. Kinulong sa theme park bilang atraksyon. Ang pagbabago sa kalikasan, nagdulot ng sakuna at pagkawala ng kontrol. Ang kasakiman at kayabangan ng tao, nagdulot ng malubhang problema. Ang pagbalanse ng teknolohiya at kalikasan ay isa sa mga hamon na haharapin ng sangkatauhan.